Ang Eucharistia ay regalo ni Kristo. Ang pagkapari ay para ito'y magpatuloy sa ating serbisyo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating kamay. Ngayon po ay Holy Thursday, April 2, 2026, Misa ng Huling Hapunan. Ngayong gabi ay tahimik, ngunit napakalalim. Walang ingay, walang palabas, isang simpleng hapunan lamang. Pero sa hapunang iyon, may ginawa si Jesus na nananatili hanggang ngayon. Ibinigay niya ang Eucharistia o itinatag niya ang Misa. At itinatag niya ang pagkapari. At sa dalawang ito, tiniyak niya, hindi niya tayo iiwan. Lalo na sa gitna ng hirap at tungkulin. Ang ating pagdiriwang sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng una ng layunin o intensyon ng liturhiya. Ang Huwebes Santo ay hindi lang pag-alala sa huling hapunan. Ito ay pagpasok sa sandali kung saan pinili ni Jesus na manatili sa atin. Alam niya na darating ang takot, pagod, pagkamali, pagkadismaya, lalo na ng mga nasa serbisyo. May pressure sa misyon. May sakripisyong hindi nakikita. Kaya hindi niya tayo iiwan. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Hindi lang alaala, kundi tunay na presensya. Ang kanyang katawan at dugo. Pangalawa, sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 11, verses 23 to 26, malinaw ang sinabi ni Jesus. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Ito ang Eucharistia. Si Kristo ang tunay na naririto para sa inyo. Kapag napagod ka sa duty, kapag mentally drained ka, kapag mabigat ang iniisip mo, kapag pakiramdam mo mag-isa ka, hindi ka nag-iisa. Kapag tumatanggap ka ng Eucharistia, si Kristo mismo ang nagpapalakas sa iyo. Hindi lang panalangin, kundi lakas mula sa loob. Pangatlo, ginugunita din natin ang pagkatatag ng pagkapari para magpatuloy ang Eucharistia. Sinabi ni Jesus, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Dito nagsimula ang pagkapari. Bakit? Para ang Eucharistia ay hindi mawala, kundi manatili sa bawat henerasyon. Mahalagang tandaan, ang Eucharistia ang regalo, si Kristo mismo. Ang pagkapari ang serbisyo para patuloy nating matanggap si Kristo. Kaya ngayong gabi, nagpapasalamat tayo sa Eucharistia. Nagpapasalamat din tayo sa mga paring naglilingkod. Pang-apat, sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodus, chapter 12, verses 1 to 8 and 11 to 14, noong una, naligtas ang bayan sa dugo ng kordero. Ngayon, si Jesus na mismo ang kordero, hindi lang para sa isang gabi, kundi para sa buong buhay natin. At sa bawat Eucharistia, nararanasan natin ang kanyang pag-aalay. Panglima, sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 13, verses 1 to 15, sa pamamagitan ng paghugas ng paa, ipinapakita na Jesus kung papaano natin isabuhay ang Eucharistia. Pagkatapos ibigay ang Eucharistia, lumuhod si Jesus at naghugas ng paa. Bakit? Para ipakita na hindi sapat na tumanggap. Kailangang isabuhay. Kung tinatanggap mo si Kristo, dapat makita siya sa buhay mo. Para sa mga nasa serbisyo, ang tunay na lakas ay marunong magpakumbaba. Ang tunay na leader ay marunong maglingkod. Ibig sabihin, tumulong kahit pagod. Umunawa kahit mahirap. Magmahal kahit hindi sinusuklian. Manatiling tapat kahit may pressure. Pang-anim,
Ano naman ang paalala nito para sa atin? Tanungin natin ang sarili. Tinatanggap ko ba ang Eukaristiya ng may pananampalataya? Nakikita ba sa buhay ko ang tinatanggap ko? Mas naging mabuti ba kong tao dahil kay Kristo? Dahil ang totoo, hindi mo pwedeng tanggapin si Kristo at manatiling pareho lang. Kung totoo ang pagtanggap mo, lalalim ang pasensya mo, lalaki ang malasakit mo, titibay ang loob mo. Mga kapatid, ngayong gabi, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili. Sa Eukaristiya, mananatili siya sa atin. Sa pagkapari, patuloy natin siyang matatanggap. Pero, higit sa lahat, tinatawag niya tayong tumugon. Sa bawat pagtanggap mo sa Eukaristiya, tinatanggap mo si Kristo. At isinusugo ka niya na magmahal ng mas totoo, maglingkod ng mas mapagpakumbaba, magbigay ng sarili para sa iba, dahil ang Eukaristiya ay hindi lang tinatanggap. Ito ay buhay na isinasabuhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong sarili na ibinigay mo sa Eukaristiya. Salamat sa presensya mong hindi mawawala sa amin. Tulungan mo kami tanggapin ka ng may pananampalataya at isabuhay ka sa aming tungkulin. At isabuhay ka sa aming tungkulin, pagmamahal at paglilingkod. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel, ingatan mo kami. Amen.